Pasok araw na. Kitang kita na mga kakao-lover. Kitang kita na. Yan. Nakita na po. Pruning. Pampabunga lang to na pruning. Maintenance pruning. Ganyan lang po, no? Overshaded yung area. Ayan o, daming niyog, durian. So ganyan lang yung pruning niya. Yung mga bulaklak na eh. May tanong, bawal ba mag-pruning kung may bulaklak na? Bawal talaga, pero ngayon, rehab to eh. Pruning talaga, lahatan. Babalik naman yan eh. Kaya naman mamunga ng sandamakmak na bulaklak yung ating kakao. So by project kasi tayo mga kakao lover. Pero pagkatapos yan, wala na pruningan. Ang pinapasok lang natin yung sun penetration. Tapos hangin, no? Lahatan kasi to eh. Pati doon, no? Grabe ka overshaded doon. Kaya gawan talaga ng paraan. Pwedeng tipping, pwede pang tipping yan. Tapos foliar, inducer, tapos abono. Koreksyon natin yung lupa. Alright. So, inulit ko mga kakao-lover, no? Ito, tinanggal ko tong isa para open center, para dito na sa baba yung focus natin sa bunga. Pinutol ko na lang kasi sa gabal pa rin siya eh. Vertical pa rin siya eh. So, pinutol ko siya. Ayan. Open center na talaga siya. Kasi overshaded naman yung area. Hindi siya masyado mainit dito. Kaya okay lang siya. Yan. Yan na po yung forma ng ating kakao. So i-abandon na po yan. Wala nang pruning yan. Ayan. So hayaan nating mag-sprout dito. Ayan. Para maging balanse ang ating kakao. At least yung tatlo dito sa baba, okay na siya, no? Meron na siyang tatlong sanga sa baba. Yun ang pinaka-importante. Balancing sanga sa baba. Tapos makapasok ang sikat ng araw ngayon kasi overshaded, oh. Daming niyog, durian. Siksik talaga siya. So, pero pagka open area, monocrop, bawal nating kalbuhin masyadong ating kakao. Pero pag yung ganito, overshaded, pwede siya, no? Kasi control natin yung temperature. Yung temperatura sa ating kakao. Dapat alam natin. Importante talaga yung air circulation dito at saka sun penetration. Ito ano na siya eh, talagang sarado sa taas. Okay.